hinihiling ko pong bawat isa na tayo po'y tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Batiin po muna natin yung mga katabi natin. Sabihin mo sa kanya, Blessed Sunday and a Merry Christmas. Okay. Lumabas na po talaga si Jose Marichan at alam natin wala na makakapigil. So please open your Bible sa book of Matthew chapter 16. Saan po ba yung Matthew? Malapit po sa Malakay. First book of the Bible sa New Testament. Okay? Sino po nakita na yung Matthew chapter 16? Say amen po. Kung hindi pa po, ay magpatulong po kayo sa katabi ninyo. We always encourage to bring your Bible because ang sentro po ng ating pananambahan dito ay hindi po ang tao, ang pastor, ang sasabihin niya, kundi ang sasabihin ng salita ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, Matthew chapter 16, 13 to 19, sabay-sabay. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, Who do people say the Son of Man is? They replied, Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you? Jesus asked, Who do you say I am? Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Sabay-sabay, verse 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades or Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. I want you to read verse 19 with declaration. Go. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in. Before we sit down, I would like you to say sa katabi mo, may susi yung problema mo. May solusyon yung pinagdadaanan mo. At ang sabi po dito, ano man daw po ang tatalian mo dito sa lupa, tatalian sa langit. Ano daw po ang kakalagan mo dito sa lupa, kakalagan ng langit. In other words, it speaks of authority. Come on? So let's declare ngayong umaga na to, na meron pong binding and loosing na nangyayari because of the power of our Lord Jesus Christ. Let's close our eyes. Let's lift our hands to the Lord. Lord, we pray in the name of Jesus, our Messiah, the Son of the living God. Kalagan niyo po ang mga tanikala, kahirapan, karamdaman, kalungkutan, kabalisahan na nagpapahirap sa bawat isa po sa amin. At dalangin ko po, Lord, talian niyo po, Panginoon, ang gawa ng kaaway. Talian niyo po, Panginoon, ang puwersa ng kaaway para pigilan kami sa aming pong pagsunod at paglilingkod sa inyo. Marami po sa amin itong mga nagdaang araw ay dumaan po sa mga napakaraming bagyo, problema sa buhay, financially, physically, emotionally, spiritually. But thank you, Lord, because through Jesus Christ, O Lord, we hold the keys of the kingdom of heaven. At ang susing ito, Panginoon, ay susi na magbubukas ng mga pinto ng pagkakataon para kami mapagpala, para kami mapalakas, para kami makaranas ng kapayapaan, kasaganaan na nagmumula sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, dinideclare po namin, Lord, that we have this ministry of binding and loosing. We have this key from the kingdom of heaven. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po tayo at purihin po ang Panginoon. Kapag may nakita po kayong mga batang tatakbo-takbo at kuminsan po umaakyat pa ho dito at ibig pong magpastor, hayaan nyo lang po, pabayaan nyo lang po sila. Mas maigi po iyon dahil ang mga parents nila ay nagsumika po talaga na dalhin sila dito para makasamba sila lahat. Amen? Hindi po nila ginawang hadlang po iyon. So, we really appreciate the parents. Season lang po yan. Maliit sila ngayon. Paglaki po nila, wag ko kayong mag-alala. Ibang level na naman po ng kulit ang kanilang gagawin.
Gusto ko pong pag-usapan natin sa pagpapatuloy yung topic na limitless life. Yung una po nating topic, nung first Sunday po, patungkol po sa launching ng series na ito, diniscuss ko po yung pinakabuod o suma total ng ating pong series, ng ating topic na pinag-aaralan. Last Sunday, diniscuss po ni Pastora yung leadership at maging yung practical ways how we can live a limitless life. At napakaganda po noon. So baybayan, sundan nyo po sa Facebook account po natin. Ngayon po, gusto ko pong pag-aralan natin ito in a very spiritual way. Gusto ko pong tingnan natin ito sa isang mas malalim at gamit po ang Biblia na kaparaanan. Gusto ko pong simulan ito sa isang statement that we live in a world in which almost everything is temporary and is destined to pass away. Alam niyo po, lahat ng meron po tayo dito, even po yung gamit natin, kalusugan natin, mapapansin mo, yung balat mo nagde-deteriorate, yung ganda, minsan, mapapansin mo kumukupas, tumatanda ho tayo, yung lakas po natin, sabi nga ni Pastora, sa isip mo na lang malakas ka pero yung katawan mo mahina na. Kasi everything po na meron po tayo dito sa mundong ito, hindi po permanente, temporary, even yung mga organization. I heard this, not just heard, I watched a documentary about a famous outlaw group, motorcycle group sa US na kung tawagin po ay Hells Angel. Isang motorcycle club po na hindi lamang po sila naghahangad na magmotor at ipakita ang kanilang mga Harley Davidson. Isang organized crime group po na nang-hold up, nang-kakarnap at nagda-drug trafficking. At nung panahon po ng 70s, 80s, and even 90s na mayagpag sila, kinakatakutan po sila sa mga highway. Alam niyo po, ang meron ho tayo dito sa Pilipinas ay mga NLEX, no? EasyTex, no? Sa kanila po, ang tawag ho doon, interstate. Pag sinabing interstate, it's not just a 4-lane. Sometimes po, it can even 10-lane. At hindi ho pwedeng magbagal doon. Wala hong gasolinahan in between, kaya kailangan magpakasolina ka na. Inaabangan po sila sa gitna po ng mga daraanan. Kinakatakutan po ang Hells Angels na to hanggang sila po ay nasukol, nahuli. Yung pinaka-gang leader po nila ay nasentensyahan po sa korte. At dito ho nakita na kahit po ang kasamaan at grupo ng kasamaan ay hindi po pwedeng mamayagpag at maghari-harian sa ating lipunan. Kitang-kita po natin ito kahit po yung ating mga gamit, kahit po yung ating mga kaibigan, nagbabago po sila. Magugulat ko na lang po that even today, loyalty is never valued, hindi na po pinapahalagahan. Sometimes yung pinakamasakit na mahahagawa ng offenses sa'yo, yung pinakamalapit sa'yo. Because nothing is permanent. Everything is destined to pass away. Tingnan nyo ito mga kapatid, no? The great works of mankind, the created things that seem so important to humanity and civilization, kahit po yung mga pinakamataas po ng mga gusali, nung September 11 po yung anibersaryo po ng 9/11 attack. Ito po yung pinakita na kahit po yung Great World Trade Center ng superpower na USA ay napabagsak po ng mga terorista. At that time, the great kingdoms, empires, government, and nation, and constitution, laws, cities, institution, all of them were subject to change and corruption and to decay and eventual loss. Kahit po yung mga kriminalidad, we have hope po sa ating government, but higit sa lahat sa ating Panginoon, yung pogo po na pumasok po sa atin ng ilang taon po na namayagpag. Alam niyo po ba, sino ho dito nakapansin, wala nang nagchat-chat sa iyo masyado ng mga scam alert sa text. Yung nagugulat ka, kilala yung pangalan mo, nagulat ho ako, Albert Aruta, claim this prize. Sabi ko, kailan ba ako pumirma? Kailan ba ako namigay ng number ko? At higit sa lahat, pati pangalan ko, pati middle initial nakalagay doon. Ang pogo po ay isa sa mga scammer na nagpapakalat po ng mga love scam, text scam, binubugbog nila yung mga Vietnamese, pati mga Pilipino. Alam niyo po paano nabuko? May isang Vietnamese po na tumalon. I think third floor yata o fourth floor yon, nabalian ng paa, kinanlong po ng isang missionary na pastor. At ang pastor na to, it so happened, sa Porac, Pampanga, may kaibigan pong general. Nilapitan po yung general na yon, naaabutan po yung mga gwardya ng mga taga-pogo na kinukuha pilit yung Vietnamese na to, hindi po binigay ng missionary na pastor.
Doon po nabuyang-yang. And through Senator Risa Hintoberos na talagang dinikdik at binuksan, ay nabuko po ang isang sindikato na biruin niyo po, mayor pa po ang front. Binoto pa. At nung hinuli, nagpa-selfie pa. Pastor, politiko na naman yan. No, mahal natin yung bansa natin. Ito na lang yung meron po tayo. At napakahalaga po na aware po tayo sa mga kaso. You know what? Listen to the hearings, sa mga Senate hearing and Congress. Don't listen. Don't just copy, paste yung mga posts sa Facebook because sometimes gawa po yan minsan ng mga trolls para lituhin po tayo. Ang credible po na dapat tingnan talaga natin yung pong mga nasa Senate hearing na talagang pinapalabas po ng mga TV programs. Amen? Now, bakit ko po ito sinasabi? Because if we place our ultimate hope in these human things, in this human institution, lagi tayong madidismaya at malulungkot dahil wala pong kabuluhan ng ating sinasaligan na pag-asa. Did you know na kahit relationship, hindi po matibay, mabuhay na po ngayon, hindi mo masasaligan if not for the Lord. If you place your ultimate hope in this human institution, organization, nasasalihan mo, grupo ka ngayon, accepted ka ngayon, hindi mo alam bukas sa makalawa, rejected ka na. Kapatid, I tell you, apart from the Lord Jesus Christ and the church, you are doomed to disappointment and despair. Lagi tayong mau-offend at masasaktan. So meron pa akong 3 tanong na gusto ko pong basahin po natin. More than 3 pala. What is there in this world that can endure throughout the ages of human history? Therefore, Pastor, ano po ang isang pwede nating saligan at sandalan na meron po ang mundong ito na pwedeng magtagal at hindi kailanman mabubuhay? What is there in this world that we can attach ourselves to and invest ourselves in that will last forever? Alam niyo po, kay Abraham Maslow's hierarchy of needs, isa ho doon yung belongingness eh. Deep inside, bawat isa po sa atin, naghahangad tayo mapabilang sa isang grupo. But I tell you, sad to say, hindi po yung human group or human friendship ang pinakamatibay na saligan na pwede mong sandalan at ipagkatiwala ang katiyakan at kalakasan ng iyong buhay. What institution is there in this world today that we can be sure, no matter what, it will never pass away? Ito po yun, mga kapatid. Jesus, the Son of God Himself, tells us of the one thing in this world that will not fail. The one institution that will never pass away. Alam po kung ano po yun? The church. Ang simbahan. Ang iglesia ng Panginoon. It is the only institution within the sphere of human experience that will last forever dahil hindi ito binuo ng tao at hindi ito minimintina ng tao. Alam niyo po ba, sa Europe, ang lalaki ng mga building, naging ghost town po, naging ghost building ang mga lugar na yun. Bakit? Inabando na dahil hindi po na-maintain ng mga tao. Jesus Christ, the Son of the living God, makes the promise. Ayon po sa binasa natin kanina, ito ho yung explanation ng hiwaga ng Matthew 16, 18 to 19. At I will build my church now. He makes the promise that upon that blessed confession of His identity, ang pangako po niya, He will build His church. And that the very gates of Hades, ano po yung Hades? Hell, impyerno. Hindi kayang pabagsakin at labanan ito. Although the church has been the most consistently hated group on earth. Napansin niyo po yun? Noon pa man, ang dami pong mga martir. The foundation of the church ay founded po ng blood of the martyrs. One of the foundation. Maraming nagbuwis ang buhay dito. Sila Apostle Paul, sila Tertullian, Agustin, sila po'y binato, sila Esteban, pinatay. Although the church has been the most consistently hated group on earth, it will continue to expand until God takes it out of this world. In other words, it talks about the rapture. Pagbalik ng ating Panginoon, kukuhanin po niya
ang iglesia at pati ang mga sumasamba na totoong nananampalataya sa ating Panginoon Kristo para alisin dito sa mundo. Pero habang tayo nandito pa sa mundo, I would like you to realize that because of Jesus and the church, you are limitless and unstoppable. Hindi lang natin masyadong naiintindihan. Because what we know about the church, we think the church is a building. No. The church is a religion. No. The church is an organization. No. The church is the Lord Jesus Christ. Amen? Now, bakit po mahalaga to, Pastor? Because the study of the church, everybody say church, ay tinatawag pong ecclesiology. Ecclesiology means the study of the nature and the structure of the church, the components of the church. Alam niyo po ba, bakit mahalaga ang ecclesiology? Pwede ba natin ipakita yan? Dahil ang ecclesiology po nakabase sa bibliology. What is bibliology, Pastor? Bibliology is the study of the inerrancy and the authority of the Bible. In other words, kung hindi po totoo yung Biblia, hindi po totoo yung church. Kung totoo yung Biblia, totoo yung church. Founded in Acts chapter 1 and all throughout. At hindi lang po iyon, para makita nyo po kung gaano ka-importante yung study ng ecclesiology. Ecclesiology is connected to Christology. What is Christology? Christology is the branch of theology about the study of our Lord Jesus Christ, that He is the only true God and no other else. Kaya yung statement ni Jesus po dito, that sabi ni Peter, you are the Son of the living God, sabi niya, and through that statement, I will build my church and not even the gates of hell. Kung hindi po totoo si Kristo, walang kwenta yung ating gathering dito ngayon. Pero we believe that according to what the Bible says and the church fathers and the religious Christian leaders, that Jesus Christ is really God. And what is soteriology? Pasensya na kayo, medyo naboboard kayo ha. Soteriology, sino po dito nakakaalam ng soter or soteriology? What does soteriology means? It is the study or branch of theology about our salvation. Na ang salvation hindi po sa pamagitan ng sakramento. Na kailangan mong kumain ng ostya at uminom ng wine at kailangan mo magpapahid sa ulo noo para maligtas ka at magkaroon ng level ang kaligtasan mo. No. Soteriology is founded and connected to Jesus Christ, to the Bible, and this is the foundation of the church. Now, eschatology, sino po nakakaalam ng eschatology? Eschatology is the study of the last things. Yun po yung sinasabi ko, na kukunin ng Panginoon ang simbahan, ang mga nanatiling tapat na hindi po nang hinawat, hindi napagod sa pagsunod at pananampalataya kay Lord. Eschatology means eschatos, the last days, the last things. At sino pong kukunin nun? Ang iglesia. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng iglesia? Iglesia came from the two root words means kaleo and ek. Pag pinagdugtong po yung dalawang salita, ecclesia o ecclesia is defined as the assembly of the called out people. Everybody say called out people. Ibig sabihin po noon, never po na-define ang church as the building, as the music. The church is the called out people, the assembly of the people who have been called by the Lord. Pag sinabing called out, tinawag para sa mundo, para ibahagi ang mabuting balita. Now, Pastor, does it matter? Ano pong relevance niyan? Balikan natin po yung Matthew 16:18-19. Ang sabi po dito sa Matthew 16:18-19, I tell you, sabay-sabay nga po natin basahin, that you are Peter, and on this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Now, listen mga kapatid, no? Some religion says, Peter is the founder of the church. Hindi si Jesus. Kaya nga po, may mga tinatawag na St. Peter's Cathedral. Why? Kasi po, sabi dito, kung titingnan niyo po yung verse now, I tell you that you are Peter, and on this rock, I will build my church. Kanino daw po sinabi ni Jesus na on this rock, I will build my church? Sabi po nila, kay Peter. No. Ang previous statement po, yung nagtanong si Jesus, who do you say I am?
Sino ako ayon sa iba? Sabi nila, ikaw si Propetang Elijah, si Jeremiah. Pero ang tanong ni Lord, kayo? Sino ako sa tingin nyo? At ang sagot po ni Peter, you are the Messiah, the Son of the living God. Yung statement ni Peter na yon, that you are the Messiah, the Son of the living God, ito yung pinatutukuyan na on this rock. Sa Greek word po, ang ginamit na salita dyan ay Petra. Everybody say Petra. Petra means big mountainous rock. Which means, yung declaration at statement ni Peter that Jesus is the Son of the living God is the foundation of our church. Hindi si Peter. Because si Peter po, pag binasa niyo po yan sa original Greek, Peter is just a small rock, Petros. Maliit na bato. Bahagi po ng tinawag ng Panginoon na iglesia. Anyway, binanggit ko lang po yan just to clarify. Baka may mga time, may magtanong sa inyo, ano po ang history, anong pinagdaanan ng simbahan. Nabanggit ko lang po yan. Pero I really want it, hindi lang po theological, but at the same time po, practical. So pasok na po tayo sa practical. Ano naman ngayon, Pastor? Kung siya po, si Jesus po at ang deklarasyon sa kanya na siya po ang matibay na bato at sandigan na hindi matitinag. Now, by the way, nakalimutan ko, no? Saan nga uli nangyari yung pag-uusap na to? Kung titignan niyo po sa Bible niyo, nangyari ito, very important po yung mga lugar ng pag-uusap nila. Caesarea. Alam niyo po ba yung Caesarea? Ang Caesarea po ay isang Roman colony na known for its political and military power. That's Caesarea. Ang background po, nung nandun si Jesus at ang mga disciple niya sa Caesarea, ang Caesarea po, na dating matibay na muog, pundasyon, solid building for military purposes, at that time na nag-uusap sila Jesus, wasak-wasak na at bagsak-bagsak na. Naintindihan niyo pa ako? Ang picture daw po nito, ito. Isa sa mga boulders ng ruins, debris ng building na nasira, inapakan ni Jesus at para niyang sinasabi, kita nyo kahit yung Caesarea, yung Roman Empire, hindi magtatagal. But on this rock, that I am Christ, the Messiah, the Son of the living God, I will build my church and not even the gates of hell can prevail over it. Tapos, minamaliit mo lang yung church. We're not just a church organization every Sunday. The church is not the building. You are the church because Jesus is living in you. Amen? At ang statement ni Jesus na yan, that I am the Messiah, the Son of the living God, nagkatawang tao yan sa buhay mo. Kaya dala-dala mo yung statement na yan, na kahit ang puwersa ng demonyo at impyerno, hindi ka pwedeng patinagin, hindi ka pwedeng pabagsakin. Therefore, you can live a limitless life. Amen? Now, 3 questions po. Ito yung magiging outline natin. Number 1 question. What makes the church limitless? In other words, no boundaries, never-ending, unstoppable, and unlimited. Pakita na natin, bro. What makes the church limitless? Ano po ang nagiging dahilan kaya ang church unstoppable at limitless? Pangalawa, how will the church make you limitless? Ano pong kwenta niyan, Pastor? Nakaupo lang naman kami dito, sumasamba lang kami. Ano naman po ang dala niyan? Dating. Yun nga po, mali nga talaga yung tingin natin at pinaliliit natin yung value ng simbahan. Alam niyo, tingin ng mga tao sa church, tradition. Pupunta pag nagigilty, magbawas ng kasalanan. Hindi po ganun ang church. That's not the church. Para po magmukha akong relihiyoso. Marami akong makilala. May isa po kaming ka-life groups ang sabi, yung church po na dating dinadaluhan namin, pagandahan ng suot, minsan matutukso ka pa. Kasi nga po, na-miss po ang ibig sabihin ng salitang church. At ang pinakamagandang tanong dyan, pangatlo, are you part of God's limitless church? So may tanong po ako sa inyo ngayon, umaga. Are you excited how the church can make us limitless? Say amen po. Number 1, what makes the church limitless? Number 1, the church is limitless because of who Jesus is. The Son of the living God. And that is our identity. Ang identity mo, hindi ho yung trabaho mo. Sometimes, meron pa akong nabasa sa Facebook, kaya ayaw kong sumama sa reunion eh. Hello? Dahil sa reunion, tinatanong ka kung anong natapos mo.
anong meron ka, anong trabaho mo. Amen po ba doon? Kaya yung iba po, sorry to say this, pag reunion ng high school, lalo na yung elementary, nakakalungkot yung iba po yung ginagawang utusan, tagahugas ng pinggan, taga-bitbit, taga-karga ng mga bagay. Bakit? Ang binavalue ng mundong ito, yung natapos mo at na-accomplish mo. Amen po ba? And sorry ha, even as Christian, sorry mo, minsan guilty tayo dito. Pag tinignan lang natin yung tao, kahit dito sa church, ini-evaluate na kagad natin anong suot niya, ano yung sasakyang dinala niya, sumakay ba siya, ano itsura niya. Ini-evaluate natin, and we are guilty of that. Amen. Umaamin po ba tayo? Dinidikitan natin yung mahalaga, yung may na-accomplish. Na parang bagang yun po yung nagbibigay ng significance sa atin. I'm not saying that it's wrong. I'm just saying that it's wrong. I'm not saying that it's wrong. I'm just saying that it's very wrong. Amen? Didikitan natin yung mabango, yung medyo malambot yung kamay, yung medyo maputi. Naku, pagka medyo maitim ka, patay ka, hindi ka na makikita. Why? Ang evaluation po natin, we evaluate the identity of a person sa kanyang worth, achievement, accomplishment, at suot. But listen mga kapatid, ayon kay Jesus, ang halaga mo bilang isang tao, hindi sa trabaho mo, hindi sa ginagawa mo, kundi kung sino ang nagmahal at tumubos at nagligtas sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Hindi natin dapat minamaliit ang ating pagkatao at hindi natin dapat minamaliit ang ating kapwa dahil ang kapwa natin ay nilikha ayon sa wangis ng ating Diyos. If we can change that kind of mindset, we will have a great future as a church. Kung papahalagahan natin ang bawat isa at tatanggapin natin sa kabila po ng ating mga kahinaan. You know, culture yan ng mundo hindi yan culture ni Lord And let me say this as a pastor to. Don't bring the culture of the world papasok sa church. That's wrong. Ang gawin po natin, yung culture ni Lord at ng church, dalhin natin papalabas sa mundo. Hawaan natin sila. Amen? Pumalakpak nga po kayo kung if you think this is right. This is very valuable. Amen po ba doon? When you go to the reunion, taas noo ka, huwag kang magpapakababa. Bakit? Minahal ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos. And hey, dito sa church, mahalaga ka sa amin. You are valuable. You are lovable. You are acceptable. And God can use you mightily and live a limitless life. Amen? Because your identity is in the Lord Jesus Christ. Kung kasama ka sa church, kasama mo yung identity ni Lord. You are part of God's power and authority. Pastor, bakit ang baba ng tingin ko hindi mo kiniklaim yung identity ni Lord. Yun yung problema. Hindi mo pinapamuhay. Kasi pastor, wala akong pera Ganun ba yun? Pag wala ka lang pera, mababa na tingin natin sa sarili natin. It's not about the money. It's not about the position. Yung katabi mo, mukha yung maganda, matindi, pero hindi mo alam kung magkano lang laman ng bulsa ng... Di ba? Pwede tayong magbihis na maganda, di ba? Looks can be deceiving. But that's not how we value people. We value people based on how God looks at us. Amen. Number 2. May babanggitin pa pala ako. The bedrock on which the church is built is the bedrock of who Jesus is. He is the Son of the living God. So take your stand on this bedrock of Jesus' word with the reality of Jesus Himself at the center. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ito tungkol sa'yo. Pagdating sa church, hindi ito tungkol sa'yo. May mga nagsasabi, minsan po may nagtanong sa akin na bata, ngayon po dalaga na siya Sabi na, Pastor, mayaman ba kayo? Sabi ko, bakit? Bakit mo nasabi? Hindi ko na babanggitin. Bakit mo nasabi? Sabi niya, kasi parang kayo po may-ari ng church na to Akala yata nila, dito kami nakatira. Hindi po akin to. Hindi po ako ang bida dito. At hindi rin ikaw. Ang bida po ng simbahan ay ang ating Panginoong Hesus. Walang iba. Amen? Ang sabi po ni Adrian Rogers, the church is not the way to heaven. The church is the sign that points people to heaven through Jesus Christ. Never treat. Baka iniisip nyo, pag nasama na ako sa church, ligtas na ako. No, kailangan mong tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Pastor, hindi mo alam. Marami kong alam. Galing ako sa ibang church. Hindi mo alam din. We can never tell. Because pwede pong marami tayong ginagawa sa church, but that's not the question Ang tanong ho dito,
tinanggap at nakilala mo na ba si Jesus talaga as your personal Lord and Savior in your life? Kaya dito mahalaga po ang basic. Babalik po tayo sa basic. Number 2, bilisan po natin. The church is limitless because of what Christ has done. He died and built the church. That's our ministry. Namatay si Jesus. At hindi lang po siya namatay, binuo niya ang simbahan. Ang simbahan po ay wala hong structure, walang building kahit saan mapunta, pero hindi po napigilan kahit po ng maraming mga mag-uusig at persecutor. Number 3, the church is limitless because of what it can do. Gugulat ho kayo dito, she is unstoppable. Pastor, bakit ang gender naging she? Because ang church po, ang gender talaga niyan, feminine yan. Bakit? Naalala niyo po sa Ephesians, asawa yan ni Kristo eh. Papakasalan yan pagbalik ni Jesus. Kaya ang simbahan, napaka-importanteng malinis po tayo. Hindi tayo pumupunta sa church na parang pakitang tao lang. Na ang dating po sa atin, relihiyoso tayo. Listen mga kapatid, I think I have the right to say this now. As your pastor, huwag tayong pupunta ng church para mag-pretend na religious po tayo. At para makita ng iba na tayo po'y sumasamba. Ang pinakamahalaga palagi sa pagiging Kristiyano, hindi po yung pag-akyat kada linggo dito sa simbahan, kundi paano ka bumababa papunta sa iyong tahanan. Christianity is 24/7. Ang isang Kristiyano na nagkukunwari po na Kristiyano kada linggo ay hindi totoong Kristiyano. Dahil for me, ang totoong Kristiyano po ay banal, malinis. Pagbalik ng Panginoon, papakasalan niya. Kaya ang tawag po sa church, the bride of the Lord Jesus Christ. She is unstoppable. Amen? Unstoppable because the gates of hell shall not overcome it. Accessible because sabi ni Jesus, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Powerful because ang sabi dito, whatever you bind on earth will be bound in heaven and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Can we just give a big clap offering sa simbahan na tinatag ng ating Panginoon? Number 2, ito po yung pinaka-importante talaga. Introduction pa lang po yun eh. How will the church make you limitless? Eh, simbahan lang naman to, pastor. Alam nyo, I've been a pastor for almost 19 years. Lagi ko naririnig to eh. Hindi ko po kailangan ng church. Minsan po, tahasan pa, harap-harapan pa. Pinaririnig pa sa akin, sasabihin niya, hindi natin kailangan ng church para magtagumpay. Tingnan nyo tayo, matagumpay tayo. Alam nyo, sabi nila, ang church daw, baggage, pabigat. We will see, mga kapatid. There are 3 ways the church can make you limitless. Everybody say 3 ways. Number 1, the church can give you protection. Sino ho dito ngayong umaga na to, kailangan mo ng protection? Eh, hindi ka naman si Alice Go, di ba? Wala ka namang death threat, di ba? Bakit kailangan ka ng protection? Now, that's not the kind of threat na tinutukoy ko dito. You need a church family to watch over your life. May tanong po ako sa inyo, meron na po bang nagbabantay sa buhay mo? May tumitingin ba sa buhay mo? At meron ka bang binigyan ng karapatan at authority na i-correct ka o i-correct ako? I-correct natin ang isa't isa pag nagkakamali tayo. You know, ang pinakamatinding threat, hindi po yung outside threat eh. Ang pinakamatinding threat, yung tayo mismo, yung threat sa buhay natin. One time po, nagka-counseling ako ng marriage. Sabi ko, do you promise to protect your wife pag nakasal na kayo? Yes po, pastor. Do you promise na hindi mo siya pababayaan? Yes po, pastor. Ako po ay malakas. Bakit ko siyang bantayan? Sabi ko, do you promise to protect your wife from you? Sabi niya, pastor, what do you mean? Hindi ko po sasaktan yan, pastor. You don't know our capacity as a person. Pag na-stress ka, pag nagalit ka, pag wala ng pera, amen? Pag nag-aaway na kayo, do you promise to protect yourself, your wife against you? See? Pinakamatinding proteksyon na kailangan po natin, yung proteksyon laban sa atin. Amen ba? Lagi kang nakatingin sa iba, yung mali nila, yung gagawin nila laban sa'yo. Pero sa totoo lang po, ang pinaka-great damage na nagagawa para sa'yo, yung ikaw mismo gumagawa nun sa'yo. Amen. Hello. Medyo masakit po ba? Ganun talaga sa church. Pasasayahin ka ng konti, medyo masakit. Sino po nanood ng Olympics? Konti na lang time ko eh. I need to patch these things out.
Sa Olympics po, sa swimming, did you know that sa Olympics, sa swimming, magagaling lumangoy, can you imagine may lifeguard? May lifeguard sa Olympics? Tinawag daw po itong trabaho, anong tawag sa trabaho na to sa Olympics? The most boring job and the useless job. Why? Who needs saving? After all, they've been a great swimmer all their life. They have been trained to swim and not to drown. Amen ba? Mahuhusay mag-swimming to eh. Pero alam niyo mga kapatid, they're there sa mga hindi inaasahang pangyayari. Listen, like muscle cramps, exhaustion, whatever, even the best swimmer can encounter accident and incident such like this. The reality is this. Pakibasa nga po natin ito mga kapatid, sabay-sabay. Even the most skilled can fail. Even the mightiest can fall. Even a leader needs a leader. Even a pastor needs a pastor. Our strength, experience, skills, and wisdom are not the assurance of being infallible or invincible. Everybody needs someone. Everybody needs somebody. Hindi tayo malakas, hindi tayo magaling. Kailangan natin ng proteksyon. Kailangan nating may nakatingin lagi sa ating buhay. At ang trabaho po ng mga lifeguards sa Olympics, tiyakin at tingnan lagi yung tumatalon at nagdadive at tiyakin po na hindi siya lulubog ng matagalan at susulpot po siya, aahon po sa tubig. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo ng proteksyon. Malinaw po ito sa Ecclesiastes 4:9-12 eh. Two people are better off than one, for they can help each other to succeed. If one person fails or fall, the other one can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. Kwento ho ito nung mga panahon na sila po yung mga nomads kasi, mga nag-tent makers lang. Malamig po sa bahagi sa disyerto. Kailangan po nila ng tulong sa bawat isa. Kapatid, we all have blind spots. Alam niyo yung blind spots? Yung attitude po natin, habit, decision, tendency, and lifestyle na destructive, kailangan po natin na may tagatingin. Titingnan ko lagi yung mga truck, may tagatapik eh, pahinante, tama? Ang matindi ho yung pahinante, kumakain, nagsiselfone, hindi nakatingin sa pinapaliko. Sige, sige. Malayo pa ba? Malayo pa sa gastos. Di ba? Kaya po may mga tagatapik. At lagi ko itong sinasabi, pag nagmumotor po tayo, huwag tayong sisingit. Bakit? May mga blind spot ang mga truck na hindi nila nakikita. Amen? Sa buhay po natin, meron tayong mga hindi nakikita na nakikita ni Lord at nakikita ng iba. Kaya mahalaga na open tayo sa correction for our own protection. Amen? And the church is doing that kind of ministry sa ating life groups. Even this, while I'm preaching, you may think na parang offensive, but sometimes offensive is a blessing sa buhay po natin. Amen? This teaches us that we can't run alone. It's hard to fight alone. It doesn't matter how strong, how wise, how well-trained or skilled you are. You need someone to support you and guide you, to protect you, to remind you, to correct you, and even to rebuke you. Never, ever forget that. Never, ever forget that. Sa Diyos po lagi ang papuri, lahat po ng mga tao na nagpa-counsel po sa amin at sumunod po sa aming payo, napabuti po yung buhay, nagtagumpay at pinagpala ng ating Diyos. Pero pag hindi ho tayo susunod sa ating magulang, sa mga nagbibigay payo, meron tayong sariling pananaw na hindi po natin gustong ipatibag, we are doomed for destruction, self-destruction. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga, ang Diyos ang ating kasama sa ating mga laban at karera sa ating mga buhay. Hindi mo kayang mag-isa. Amen? Kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Because God is our rescue, refuge, shelter, protector, and our lifeguard. And this lifeguard, He walks on water. So you can be assured you will never get drowned. Amen? Palakpakan niya po natin ang ating buhay na Diyos. Ang Diyos po natin, ang lifeguard na to na nakatingin at nagbabantay sa atin, kaya niyang lumakad sa ibabaw ng tubig. Meron pong grupo ng mga pastor at mga leaders.
pumuntang Bohol, pumuntang cave, meron po silang mga sinakyang bangka at may mga lifeguard. Tapos po yung lifeguard po, yung tourist guide po nila, gino-joke po sila sa amin, huwag ko kayong mag-alala, yung mga lifeguard po na to, trained, well-experienced. During the time of pandemic, nag-training po mga yan, kaya lang po on-site nga, online lang. Sabi ng pastor, patay pala tayo. Kasi kung meron man pong training na dapat on-site, practical, yung pong pagsagip sa mga malulunod. Can you imagine? Ang training nila, online lang. Mga kapatid, the best protection that God and His church can give to us is the kind of protection that we never ask. Because we are never aware that we need protection, but God has given to us. But God has given it to us anyway. Someone prayed for you. That's why you are protected right now. Alam niyo, ang pinakamatinding protection, yung hindi mo hinihingi, pero may nakaalala sa'yo. May gabi na hindi nakatulog yung isang kapatid mo sa Panginoon, life leaders mo, pastor, and then they prayed for you, and then something happened, pero mabuti na lang, iningatan tayo ng Panginoon. Marami nangyari dito sa church eh. Hindi namin ma-explain paano nangyari, paano nila kinuha ito. Ang sabi na lang ni Pastora, hindi natin maipaliwanag paano nangyari, pero isang bagay ang kaya nating maipaliwanag na hindi tayo nilagay ni Lord sa kapahamakan, binantayan tayo ng Panginoon at walang nasaktan. Amen po ba doon? The church, can you say this, no? The church saves me again and again from the dangers and perils in life. Sino ho dito nagpapasalamat, ayaw mo na, tumitigil ka na, ayaw mo na magpakita, pero the Lord protected you. Badilan ha, nakahanap ka pa ng barkada ha. Para gabayan at patnubayan ka. Now, sige lang po yan. Bibigyan ko po kayo ng isang illustration paano ho ito nangyari at pinakita. Noong 2022, time of pandemic po ito ha, si Anita Alvarez, can we show this picture no? Anita Alvarez, 27-year-old, trained professional swimmer at kasama po sa solo artistic swimming competition sa Olympics. Alam niyo po ba nung lumangoy po siya para mag-perform po, hindi po ng synchronized swimming, solo artistic, siya lang mag-isa, magsisynchronize. Parang hindi synchronize, no? Kasi isa lang eh. Nag-collapse po yung lungs niya. At alam niyo po, lahat ng mga tao, reporter, media men, nakaabang sila kung kailan susulpot si Anita Alvarez. Hindi siya sumulpot. For about a minute po, nandun siya sa ilalim. Mabuti na lang po yung coach niya nakatingin sa kanya. Akala po, naghahanda lang siya, nagpe-prepare lang siya. Ang coach po niya ay nag-dive po papunta sa kanya. At ito po yung famous picture po ng pagsagip kay Anita Alvarez. Alam niyo, sabi po ng mga media men, sa Rio ba to o sa Japan, sabi nila, kung hindi po siya ilang segundo na lang, kung hindi pa siya pinuntahan ng coach niya, nobody would notice that she drowned. Because the people were preparing for the next preparation na magpe-perform, nobody noticed to Anita Alvarez, pera po sa kanyang coach. Alam niyo, sabi ni Anita Alvarez, kung hindi ako niligtas ng coach ko, kung hindi niya ako mataimtim na sinundan at binantayan, patay na ako. Now, fast forward 2024. Akalain mo, sabi ni Anita Alvarez, tapos na yung career ko sa pagsiswimming, pero pinahintulutan po siya ng US na sumali po sa synchronized swimming, sa women's division, performing the famous song of Michael Jackson, Smooth Criminal. Kung napanood nyo po yung performance nila. And they got a silver medal. Hindi man gold, pero ang sabi po ni Anita Alvarez, that rescue from my coach did not just save me, it made me limitless and accomplish great things sa buhay ko. You will never tell kung ano po ang magiging plano ng Diyos kung ikay magpapabantay sa ating Panginoon. Amen? Number 2, the church can give you purpose. The church can give you purpose. Alam niyo po, the greatest tragedy in life is not death, but to live a life without a purpose. Parang contradiction po yung nasa church tayo, Christian tayo, pero wala tayong purpose. Ang purpose po natin, pang sarili natin. Pang maliitan.
at makamundo. Sabi ni Miles Monroe, patay na po ito, pero he was so influential and powerful. Sabi niya, pinakamatinding trahedya, hindi yung mamatay tayo, kundi yung mamatay tayo na hindi mo man lang na-discover anong pinapagawa ni Lord sa buhay mo. And I like this famous quotation ni Viktor Frankl, isang philosopher. Sabi niya, ang mga taong walang purpose, inaaliw lagi yung sarili ng pleasure. Mag-iingat po tayo pag sobra tayo sa saya at pakikisaya. Because sometimes it could be an indication na walang purpose yung buhay natin. Amen? Sabi nga po ng isang cell leader, Pastor, nung una po, ayaw ko po talaga sa church kasi may mga meeting, lalo na po nung naging cell leader ako. But you know what, Pastor, when I discovered my purpose in the Lord, I started to love meetings and equipping because I am able to do that purpose for the glory of the Lord. Hindi ko na po babanggitin kung sino po yun. Pero alam po niya kung sino siya. You will distract yourself with pleasure. Punta dito. I'm not saying mali yun. Pero kung yun na lang yung ginagawa natin, hindi tayo nagiging kasangkapan ng pagpapala ni Lord through the church. We're living a pressure-filled life, not a purpose-driven life. Amen? Ano po ba ang new purpose natin kay Kristo? To love God and to love people, to win souls and make disciples. Yan po yung purpose po natin Na ano man ang gagawin natin, ano man yung lakad natin, ang goal po, laging may soul value, may kapalit po, may taong makakakilala, may maaakay. Did you know, mga kapatid, I'm proud to say this, for the glory of the Lord, because some of you, most of you, especially the leaders, doing their purpose, nabuo po at nabuksan ang ating PM service, 3 PM service. At sa biyaya po ni Lord, napupuno na po siya sa grasya at habag ng ating Panginoon. Ano po, Pastor, ang ibig sabihin niyan? Ready na po tayo sa biyaya ni Lord. Pag binigyan tayo ng malaking building, di na tayo kakabahang punuin yon because we are preparing right at this moment. Invite your friends. Invite your family. Don't come to church alone. Stay longer, a little. Huwag kayong magmamadali. People may need your advice, your smile, your shake hand. Be a purpose-driven person. Kasi po yung pleasure, hindi kay Lord yan lagi. Sometimes yung pleasure po kay Satan. Makakalimutan, alam niyo po yung salitang amusement park? Amuse. Mga Worlds of Fun, yung mga gaming, casino, ang tawag dyan, amusement park. Alam niyo yung sabihin na amuse sa dictionary? Tingnan niyo po. To stop thinking. Pag nandun ka sa mga amusement park, nakakalimutan mo yung oras. Hindi mo nagagawa yung mahalaga at priority at importante, pati pamilya mo. Ang dami ko nakikita sa Worlds of Fun, yung baby bit-bit, yung ulo nakahulasay na. Tira pa rin ang tira ng isda. Baka kayo nga yun Hindi, wala ho doon taga Zion Di totoo po yun, mag-asawa. Sorry po that's not your purpose in life. Ang purpose mo po, sambahin ng Diyos, paglingkuran ng ating Panginoon. Amen? Hindi po ako natatakot na kuhanin ng Panginoon dahil alam ko, ginagawa ko yung layunin niya sa aking mga buhay. Matatakot tayo sa kamatayan kung alam nating hindi tayo nabubuhay para sa Kanya. Sino po bang lumikha sa atin? Ang Diyos. Kaya marapat lang na mabuhay tayo para sa Diyos, hindi sa tao, hindi sa kaibigan natin. Kung minsan yung loyalty natin, sobra ang tindi. Higit pa kay Lord Pati sa boss natin, sa trabaho natin, pati trabaho na iuuwi sa bahay. I'm so sorry for saying this Hindi ang boss mo, hindi yung trabaho mo ang nagligtas sa'yo Ang Panginoong Hesukristo. At siya lang ang dapat mong paglingkuran at pag-alayan ng buhay. At lagi ko po itong sinasabi, hindi ang trabaho, negosyo, boss mo, ang magliligtas sa'yo. Sa dulo po, ang Diyos pa rin, sa Kanya ka pa rin naharap. At pag humarap tayo kay Lord, maririnig mo ba ang salita niya, well done, good and faithful servant. Amen po ba doon? Ano pong purpose ng church? In one quotation and statement, I'd like to say this, from William Temple. The church is the only institution that exists primarily for the benefit of those who are not its members. Sa leaders, tandaan nyo to kung paano kayo nag-share ng gospel, nakakaabot kayo ng San Rafael, this is who we are. We exist not for each of us.
We exist for other people. Kaya alam nyo, nagtatanong ako lagi, pag binigyan na tayo ni Lord ng bagong building sa Pinagbarilan, pag umalis na tayo dito, ito yung tanong ko, will the people and the community here in Pagala miss us? Mamimiss ba nila tayo at sasabihin nila, ay wala nang church dyan? Siguro po, yung mga kainan dyan, hahanapin nila, sasabihin nila, yung sila dyan, yung grupong di sa family, pag kumain yan, maramihan yan sila eh. Wala na pala kayo sa Pagala, di ba? O siguro po yung mga tricycle driver, sasabihin nila, wala na kaming ihahatid sundo. Pero di ba, it speaks a lot eh. Yung matanong po ng community na nandito sa gilid natin, sasabihin nila, wala na kayo dyan. Ano yung pinablatter po namin yung sasakyan? Salamat po sa mga tumulong sa amin. Napagkwentuhan, sino po ba kayo, pastor? Saan po ba dati yung church? Alam niyo, sabi niya, ay oo, naalala po namin nung may church po sa Pinagbarilan. Naalala po namin dyan. Sabi ko, salamat kay Lord, naalala nila na may church po doon ng Zion dati. Kapatid, may marka po ba tayo na iniiwan? Ito yung mahalaga eh. Yung may nakakamiss sa atin dahil we exist, we are a church for other people, not for each and every one of us. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakakasawa pag tayo-tayo lagi. Amen? At kung minsan nauuwi sa pag-aaway, tampuhan. Bakit? Kasi sarili at kanya-kanya eh. Subukan nyo mag-alaga ng bago, tumingin ng iba, mababago po yung pananaw ninyo. This is why we exist as a church. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Sorry po ha, because medyo lalagpas ako ng oras. But can we just show the picture how we've been doing this for 13 years? 13 years na yung church, di ba? Pasensya na kayo, makikita nyo po yung iba yung mukha, medyo mapayat pa kayo dito, medyo hindi pa maayos yung mga itsura natin, pero lahat naman po tayo, wag lang po kayo ma-offend. Kasama po tayo dyan, di ba? Ate Tess, magkakasama po tayo, di ba? Makikita nyo po dito, okay? This is on the year 2017, I think. Okay? Meron pang division po dyan. We have been filling this church, every prayer gathering, puno po yan lagi. Namimiss ko na po yan. I hope we will go back to that purpose. Nasasali po tayo pag Wednesday para kay Lord. Hindi ka sasali para kay pastor, para sa cell leader mong makulit ka laging tinatag. Para kay Lord. Kasi bahagi ka ng church. Amen? Bahagi ka ng simbahan. Sunod na picture, tingnan po natin. Ito si Ate Len po ito eh. Next picture po. This is Mark Dave. Kasama ko sila. Alam nyo bakit merong matang tubig? Isa po sila sa kasama ko po na nag-visitation po doon. Lord, maliliit pa kayo dyan. Okay? Sino to? Okay? Okay? Ito si, anong pangalan nito? Okay, ito si Annalyn, ito si Ayen, ito si Ate Arisa nyo. Kita nyo si Ate Arisa, di ba? Okay. O, ito po yung mga leader po natin dati. Ayan, ito po yung SB19. Yan, SB19 yan. SB20 pala. Susunod na picture, tingnan natin. Okay, yan, nagpipray tayo ng lupa yung likod. Wala tayong kaalam-alam, hindi pala yan yung ibibigay sa atin na para upahan lang po yun ha. Bibigyan pala tayo ng sarili nating lupa sa barangay Pinagbarilan in Jesus' name. I tell you, mabuti po ba ang Diyos sa Zion Baliwag? Yes! This is many, many years from now. Ito si Ate Arisa, si JL po ito, tingnan po itsura. At tingnan niyo po siya ngayon, napakaliit pa po niya noon. Di ba? Kami po yung nagka-campus po lagi, pupunta sa mga inaabangan lang namin sila sa kampo. Ito po, yan sila, okay? Okay, next slide tayo. Okay, meron pa po ba? Ito, medyo marami po tayo dito. Ito si Kuya Darwin. Pag nakita niyo po siya, sasabihin niyo, what? What happened? Okay, ito si Kuya Janjan. Okay, ito si Kuya Arwin na matagal naming nakasama sa ministry together with Annalyn. Ito si Ate Arisa. Nilaban, pinag-pray po namin na manalo po siya bilang student leader at president para makapasok po tayo sa campuses. At marami pong na-win po nung time na yon. Meron pa po ba? Next slide. Okay, ito si Kuya Jason. Tingnan nyo naman yung buhok ni Kuya Jason. Ito po yung time na nagme-meeting tayo lagi. Ito si Kuya MC. Ano nangyari, Kuya MC? Nadagdagan, di ba? Ito si Ate Christine nyo. Long hair pa siya nung time na yon. At ito si Rapa. Si Rapa po yan. Ayan, ito si Liam. Anong sasabi natin ngayon? Liam, what happened? Ate Giselle. Next slide. Ito po tayo. Ito si Sir Eric.
Si Sir Eric po, ang pinakamaraming hakotero at nagbibit-bit po ng mga estudyante niya from Lydia, magpasa hanggang ngayon pa rin naman. Sir Eric, we're so thankful sa ministry mo. Okay? Ito po si Tatay Amang. Ito, nung time na yun, di pa umatin si Sis Ses. Si Tatay Amang pa lang, bago po siya ma-stroke. From Marongkilyo, pupunta po siya dito. Ini-invite nila Arlene kasi tiyuhin po niya yan eh. Who would have thought na sa pamagitan ni Tata Amang mapupunta po dito si Ses at very faithful sa pagsunod sa ating Panginoon. Grabe po, di po ba? Si Ate Marisa, naalala niyo po yon? Nagdadalamhati si Ate Marisa, pinuntahan namin sa Burol, we prayed for them. Hindi na nakilala ni Ate Marisa sarili niya. Kayo po ito, ate. Okay? Hindi pa kayo magkakilala ni Ate Tess, nasa likuran. Yan na talaga favorite na upuan ni Ate Tess. Noon pa man, hindi na babago yan. Nakalista na ang pangalan niya dyan. Si Kuya Lito nandito sa gilid. No, hindi yan naaagaw. Kaya wag niyo nga agawin yung upuan na yan. Ate Marisa, we're so thankful because trinato niyo po ang church na to na hindi lang organisasyon, bilang pamilya niyo rin po. At magpasa hanggang ngayon, nandito pa rin po kayo, nagpapatuloy sa ating buhay na Panginoon. Meron pa po ba? Last na slide na lang. Ito po kami, si JL, okay, ito po yung love life namin. Wag na yan. Okay. Yung ano natin, yung nagpalaro tayo dito, yung costume ng December, hindi na ilagay dyan yung costume ng December. Sayang, no, yung nanalo si Brother William, tapos si Pert. Okay, anyway. Bakit ko po ito sinasabi? Listen, 13 years natin itong paulit-ulit lang na ginagawa. Living for the purpose and the glory of the Lord. Ang Sayon Baliwag, hindi naglalaro, hindi nagkukwentuhan, hindi laging gumagala. Ginagawa po natin ang lahat para marami po ang maakay at makakilala sa ating Panginoon. Tayo po ay resulta ng layunin na sinundan at sinunod ng maraming mga tao. And my challenge for each and every one of us right now, will you do the same? Alam niyo, ang laki ng magagawa natin. Ang dami ng magagawa natin. Kung tayo po'y magpapatuloy kay Lord. Sa likod po, yung pamilya ni Ate Emily Lahom. Si Ate Emily, bago po siya pumuntang New Zealand, ibinilin po niya sa amin, Pastor, please pray for my family. Na tiyak po lagi silang nakakasamba. Si Sis Monique, thank you Lord, nandyan sila, purihin po ang Panginoon, laging sumasamba at nagpupuri sa ating Panginoon. Pangatlo at panghuli, the church can give you power. Ang sarap mag-usap ng ganito, no? Paano tayo bibigyan ng church ng kapangyarihan? Kukwento ko po sa inyo kung anong nagawa ni Lord sa buhay ni Eric Liddell. Si Eric Liddell po ay isang splinter athlete na tumatakbo ng 100-meter dash. He hailed from Scotland, but he was not just an athlete, he was a devout Christian, a pastor and a missionary. Hindi, bago pa pala siya naging pastor at missionary, he was a devout Christian. At alam niyo po, lagi po niyang pinapahalagahan ang araw ng linggo. Hindi siya lumiliban pag Sunday. To the point na nung nalaman niya na yung laban niya ng pagtakbo ay nataon na araw ng linggo, nag-quit po siya at sabi niya, hindi na po muna ako sasali sa 100-meter dash. Can you imagine? At ang kanyang verse ay Exodus 28:11. Remember the Sabbath day and make it holy. 6 na araw kayong pinagtrabaho ni Lord, binigyan ng lakas. Huwag nyo namang agawin ang araw ng linggo. Pinahalagahan po ni Eric Liddell yan. Kaya sa madaling sabi po, hindi na po siya nakasali, na-disqualify po siya sa 100-meter dash, yung sumunod po na Olympics sa Paris. Kasi umiikot lang po yung host. This is in 1800s pa po. 18 nga ba o 1900s. Sumali po si Eric Liddell uli ngayon. This time, hindi na po sa 100-meter dash, kundi sa mas mahaba, 400-meter dash. Isang dash po na mahabang takbuhin at hindi siya pamilyar, bago lang siya. But you know what? Nung siya po'y nagre-ready na po, nag-i-stretching po doon sa my field, meron pong isang nasa bleacher po na nag-abot ng maiksing papel sa kanya at nalaman ko anong ginawa niya. He skipped Olympics just not to absent sa church service. Inabot sa kanya maliit na papel, binasa po niya at ito po yung sinasabi sa papel. Ang sabi po sa papel, 1 Samuel 2 verse 30, those who honor God, He will honor. Eric Liddell,
Pinarangalan mo ang Diyos. Tandaan mo to, pararangalan ka ng Panginoon sa gitna ng mundo. Tumakbo si Eric Liddell, no exaggeration, sa bilis na kanyang pagtakbo. Alam niyo po ba sa bilis na kanyang pagtakbo, hindi na niya nakita yung mga kalaban niya. Kaya ang tawag sa kanya, Chariots of Fire. May pelikulang ginawa para sa kanya. Sobrang, ang una niyang record is 46.7. 47.6. Na-beat po niya ito ng 46.7 sa larangan ng 400 meter dash, isang unfamiliar po na league. At nakakuha po siya hindi lamang po ng gold, kundi ng isang Olympic record as the fastest runner sa 400 meter dash. Truly, the Lord made Eric Liddell limitless. Dahil pinarangalan at iginalang niya ang ating buhay na Panginoon. Ilang mga salita ni Eric Liddell, obedience to God's will is the secret. It's not the willingness to know, but the willingness to obey His will that brings certainty. Hindi yung tatanungin mo, Lord, ano po bang dapat kong gawin? Tiyak po ba yan? Kundi yung, sige lang Lord, susunod po ako. Doon tayo i-bless ng ating Panginoon. Eric Liddell said, victory over all circumstances of life comes not by might, nor by power, but by practical confidence in the Lord. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, pagpapalain ka ng Diyos dahil sumusunod ka sa ating Panginoon. Amen? Eric Liddell said, God made me fast that when I run, I feel His smile. God is smiling at me. I feel His pleasure. Can we say that? Na sa lahat ng ginagawa natin araw-araw, nakikita, nararamdaman natin, nangingiti ang Diyos sa atin. Kasi napaparangalan natin siya. And lastly, in the dust of defeat as well as the laurels of victory, there is a glory to be found if one has done his best. Limitless commitment and conviction to God and His church will equal to limitless life victory. Mag-abang po kayo. Because if you honor Jesus and His church, if you serve God in His church, the Lord has a way of honoring you and blessing you. Amen? Ang huling tanong, at ito po yung pinaka-closing natin, are you part of this limitless church? Bahagi ka ba dito? I'm praying na maging kabahagi ka. Ang pagiging kabahagi po dito ay magsisimula sa pagkilala at pagtanggap at pagbibigay kay Jesus ng pagkakataong maghari sa buhay mo bilang sarili mong Panginoon tagapagligtas. If you will do that, God will make you limitless for the glory of the Lord. Palakpakan natin si Lord, tumayo po tayo. Let us pray. Wakan po natin yung kamay po ng ating mahal sa buhay at sabihin mo sa Kanya, I love Jesus and I love the church. We are limitless in Jesus' name. Lord, kayo po ang sentro ng lahat ng mga ginagawa namin ngayon. Kayo po ang dahilan kung bakit po kami, Panginoon, narito. At ang dalangin po namin, Lord, ngayong umaga na to, kayo po lagi ang maparangalan sa aming mga buhay. Thank you, Lord, because our church, this church is limitless all because of Jesus. Gusto po namin gayahin si Eric Liddell na maparangalan kayo. Maluwalhati kayo sa aming mga buhay. Hindi lang po sa pagdalo, kundi sa pagsuporta, pagtulong at pagmamahal sa gawain ng Panginoon. I'm sure, Lord, pwede kaming makatulong, may magagawa po kami. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, kayo maghari, kayo pong manahan, kayong manguna sa aming mga buhay. Salamat po, Lord. Natagpuan niyo po kami. Hinanap niyo kami. Niligtas, minahal niyo po kami. Pinatawad, pinagpala. Ngayon, Lord, it's our turn na kayo po ang aming paglingkuran, mahalin, at igalang sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray, lahat ay magsabi ng Amen. Come on, palakpakan natin ang buhay na Diyos.